Good morning everyone. Ayan muli po, ayan na nagbabalik sa inyong harapan. Ayan ang Jeff Esteban. Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pakisubscribe na lang po ang aking channel, Jeff Esteban. And paki-like and share, paki-click din po ang notification bell para po mag-update kayo sa lahat po ng gagawin nating videos and reaction videos. Ayan guys, ang topic po natin for today. Ayan na naman ay, alam nyo na kung sino yung trending ngayon. Kung sino yung laging pinag-uusapan ngayon. Ayan, ang isang matanda na hindi na alam kung ano na ba ang kanyang gagawin sa kanyang buhay. Ayan guys, muli po maraming salamat. At ayan na po, dako na tayo sa ating usapan. Ayan, alam niyo po ba guys, ayan po, yung matanda na yan, unti-unti niya nang tinatawagan, isa-isa niya nang tinatawagan ang mga sponsor. At iniiyakan niya at tinatakot pa niya guys. Ha? Bakit mo tinatakot? Ayan, ang mga sponsor. Sino ka ba? Ano yung karapatan mo para takutin sila? Diba? Huwag kang ganon. Huwag mong ipahalata yung pagiging mukha mong pera. Ha? Masyado mong pinapahalata yung pagiging mukhang pera mo. Kaawa ka naman. Akala ko ba mayaman ka? Ha? Bakit pati yung pinagpaguro ng iba ay pinag-iinteresan mo pa? Tinatakot mo pa sila. Ha? Na pag umalis sila, ipapakontent mo sila. Ganyan ka ba, kadesperada? Ha? Ganyan ka ba, kadesperada? Grabe ka naman. Ha? Hintayin mo, unti-unti lang darating sa'yo yung mga sakit ng ulo mo, yung mai-stress ka ng sobra-sobra, ayan na, unti-unti na. Dapat kasi noon, nagpahinga ka muna. Alam mo, sa edad mong yan, dapat nag-i-enjoy ka, nagpapahinga ka, hindi yung nai-stress ka ng sobra-sobra. Alam mo, sa itsura mo ngayon, nakakaawa ka. Pero, ikaw din kasi mismo, yung nagtutulak sa sarili mo para ipahiya ka ng tao, ng mga fans, viewers, sa SOCMED dahil gawa mo. Alam mo ba yun? O, diba? Tapos ngayon sasabihin mo, fake news na naman ang mga birador. Ha? Sabi ko nga sa'yo, bago kami maglabas ng mga issue, meron kaming mga pinanghahawakan. Katulad niyan, yung sinabi ni Pare Pekwa, yung tinawagan mong sponsor. Kinausap siya. Ha? Kinausap yung sponsor na yon si Pare Pekwa at sinabi nila na tinakot mo sila, ipapakontent mo sila. Ha? Pag umalis sila sa iyo bilang isang sponsor. Sino ka para sundin? Ang kapal din naman ng pagmumukha mong matanda ka, ha? Hindi ka ba nahihiya? Ha? Na pinagpagura ng iba, gusto mo mapunta sa'yo? Kapal mo! Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Eh ano naman pakialam ngayon ng mga sponsor na yun kung kumita o hindi? Yung gagawin mong pelikula, bakit mo iaasa sa mga sponsor yung pelikula na gagawin mo? Tanga ka ba? Ha? O sadyang matandang bobo ka lang? Grabe ka. Nasaan na yung kahihiyan sa sarili mo, yung katanda-tanda mo na ganyan ang ugali mo? Hindi ka ba pinagsasabihan ng mga anak mo sa ganyang ugali mo? Ganid ka sa pera.
Mukhang pera ka, Aling Pugot. Ha? Nakakahiya naman sa'yo. Ginagamit mo ang mga sponsor. Ha? Inuuto mo na lang sila. Kinukuha mo sa pagdrama mong pag-iyak-iyak mo. Ha? Pag dumating yung sakay ng agila, ewan ko lang kung ano ang gagawin mo sa mga kasamahan mo dyan, ha? Ewan ko lang din. Kaya alam mo ba, mag-isip-isip ka, Aling Pugot. Totoo lang, mag-isip-isip ka. Hindi mo napansin ngayon, yung mga alagad mo dyan, unti-unti ka nang iniiwan. Ha? Nagkakaroon na sila ng mga sariling lakad. Malamang yan, pag iniwan ka, mai-stress ka na naman ng sobra-sobra. Ha? Hindi mo napapansin na yung nakapaligid sa'yo, siya na yung unti-unting sumisira sa'yo. Huwag kang magpakatanga, ha? Tignan mo ngayon, nasaan yung dalawa mong alagad? Ha? Nasaan yung dalawa mong anak-anakan? Nandun sa Cavite. Ha? Hindi na sila nakabuntot ng nakabuntot sa'yo kasi nga, unti-unti na nilang nakikita yung totoo mong ugali. Ha? Yung pagkaganid mo. Yung gusto mo ikaw ang nasusunod. Yung gusto mo ikaw yung hahawak ng lahat. Yung gusto mo ikaw yung magmamanage ng lahat. Eh hindi mo naman kaya. 'Di ba? Kasi ang gusto mo lang dito, ha? Yung meron kang makulda. Yung meron kang makupit. Dahil ang nasa isip mo, puro lang pera. Ha? Nakakahiya ka naman. Wala na bang laman yung isip mo, yung utak mo kung hindi na lang puro pera ng pera ng pera? Ha? Yan ba yung dinidyos mo? Yan ba yung sinasamba mo yung pera? Na pati mga sponsor, tinatakot mo na. Ha? Na, paano yan? Huwag pa kayong aalis mga anak. Suportahan pa natin yung movie ni Bulol. Eh, ang tanong, maganda ba yung movie gagawin mo? Ha? Eh, yun ngang artista na kinuha mo, hindi naman siya kilala. Paano suportahan ng tao yan? Uto-uto na lang, ha? Yung susuporta dyan, ha? Ano yan? Ticket na naman. Maliwanag pa, ha? Maliwanag pa sa sabaw ng buko. Alam ko yan, ticket na naman yung pagaganahin mo dyan. Peperahan mo na naman sila dyan. Legit yan. Totoo yan. At kaawa naman yung mga tao na inuuto-uto mo. Hindi mo ba naisip na meron ding pamilya yan? May pamilya din sila na kailangan nilang buhayin. Pagtuunan ng pansin, hindi ikaw dahil hindi ka naman nila kaano-ano. Fans lang sila. Ha? Wag mo silang obligahin sa isang bagay na hindi naman dapat nilang gawin. Dapat ka, pasalamat ka dahil may supporters ka. Hanggang dun lang yon. Hindi yung ikaw yung mag-uutos, ikaw yung magdidikta sa kanila, na wag kang iwan, wag kang epal, ha? Tanga-tanga at uto-uto lang yung maniniwala sa'yo. Mga tanga lang yung mga nauuto mo. Ha? Unti-unti nang umaalis sa'yo yung mga sponsor mo dahil ikaw din mismo ang sumisira sa sarili mo at sa kanila. Diba? Hindi mo naisip yun? Sabi nga ng ibang sponsor, yung dapat na pang charity, gala kayo ng gala, ha? Pera naman ang sponsor yung ginagamit nyo na dapat pang charity. Anong ginawa nyo? Diba? Hindi nyo pinang charity, pinanggala nyo, pinangyabang mo. Na para isipin ng tao, marami kang pera at ikaw yung talagang gumagastos. Pero hindi naman. Diba? Pera naman ng sponsor yung ginagalaw mo.
na yun dapat ipara sa isang charity. Pero anong ginawa mo, di ba? Nagyabang ka, kaya yung sponsor napapakamot na lang ng ulo. Ha? Grabe. Grabe na to, oy. Sobrang kapal ng moves mo. Minsan pumasok ka nga naman sa simbahan. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit ganyan ka kaganid sa salapi. Nakakahiya. Yun nilang takutin mo yung takutin mo yung mga sponsor mo. Ha? Na ipapakontent mo sila, gagawan mo sila ng issue. Gaano katindi ang pagkasinungaling mo? Kung gusto mo, na kumita, yung gagawin mong movie, ang kunin mo yung mga sikat na artista. Yung may pangalan sa industriya, sa showbiz. Hindi yung katulad ng alaga mo, wala namang nagawa, walang napatunayan sa larangan ng showbiz. Meron ba? Ni isang commercial, wala nga siya eh. Paano makikilala? Paano susuportahan ng tao? Na hindi nga yang kilala? Di ba? Kayo lang yung nakakakilala sa artista nyong bulol. Di ba? Kayo lang yung nauuto niya dahil uto-uto nga kayo. Di ba? Paanong sisikat yan? Ni wala ngang katalent-talent. Yabang lang ang alam. Magsyoktong lang ang alam. Anong susuportahan ng tao yan? Tignan mo na nga lang sa camera pag umakting parang tanga. Tapos sasabihin mo, Clyna, kilig? Sinong kinikilig? Ikaw lang yung kinikilig. Feeling mo ka, parang teenager ka, na kinikilig-kilig ka pa? Grabe ka. Kilig ba o chelot? Baka naman ikaw inagchechelot, Hoy, matanda ka na. Huwag ka nang magchelot. Chelot-chelot ka ata eh. Tsakit-tsakit ba yung putyo mo pag nakikita mo tila? Grabe. Advice lang. Kung gusto mong kumita ang gagawin mong movie, kumuha ka ng sikat na artista. Yung pwedeng dalin, yung artista mong walang alam, yung artista mong tanga. Ni hindi nga marunong umarte. Walang kaalam-alam. Sa aktingan nga, sabi nga ni Direk, 20 years bago matuto. Bago matuto yung artista mong bulol, Nilamon ka na ng lupa. Grabe. Kahit anong gawin mong turo dyan, kahit anong gawin mong pag-workshop dyan, hindi niya sinasaulo dahil sadyang bobo yung artista mo. Diba? Tapos ayan pa, unti-unti nang nawawasak yung community mo. Kawawa ka naman. Alam mo ba kung bakit kanila iniiwan? Bakit unti-unting nawawala sa'yo yung mga taong nandyan sa tabi mo? Dahil yung pagkagahaman mo sa pera. Yun yung baguhin mo sa sarili mo. Mula kay MCJ na tagahawak, talipat kay JC, nagkaroon kayo ng mga hindi magandang pagkakaintindihan dahil sa pera. Lagi na lang nai-issuehan ng puro na lang pera. Diba?
Nakakahiya ka naman. Katanda-tanda mo na. Puro pera ka na i-issue. Kaawa ka naman. Kala ko mayaman ka. 'Di ba sabi mo sa akin dati, ha? Na ipinamahala mo lang sa mga anak mo na pag humingi ka ng pera walang problema. O ngayon, bakit? Bakit yung pera ng ibang tao ang hinahabol mo? Ha? Bakit yung pera ng ibang tao ang pilit mong hinahabol? Dapat yung pera mo dun sa mga anak mo kung talagang sayo yun, ha? Ha? Kung talagang mayaman ka, yung pera mo, hindi yung pera ng ibang tao na pinaghirapan ng ibang tao doon sa bansang kung nasaan sila. Wag yun ang panggigilan mo, wag yun ang habulin mo at wag mong takutin. Ha? Yung mga sponsor mo na wag kang iwanan. Alam mo ba, sa ginagawa mo na yan, pwede ka nilang kasuhan dyan dahil tinatakot mo sila. Ha? Hindi ka naman nila kaano-ano. Tandaan mo yan. Ha? Magulat ka na lang isang araw paggising mo. Wala na ang lahat sa tabi mo. Huli na para magsisi ka dahil kasalanan mo ang lahat ng iyan kung bakit ka iniwan ng mga taong nasa paligid mo. Kaawa-awa ka na maiiwan kang mag-isa. Luhaan. Ha? Luhaan. Tulo ang laway. Tulo ang sipon at luha mo sa pag-iyak mo. Dahil iniwan ka na ng mga taong dating nakasuporta sa'yo. Na unti-unti silang umaalis sa'yo dahil nakikita nila yung totoong ugali mo. Yung totoong pugot. Ha? Grabe ka. Wala kang kahihiyan sa sarili mo. May mga apo ka na. Ha? Magkakaroon ka na ata ng apo sa tuhod. Ganyan ka pa rin? Simula bata ka. Ha? Simula bata ka hanggang sa nagkaisip ka, yan pa rin hanggang sa tumanda ka, dala-dala mo na yan. Pagkaganid mo sa pera. Diba? Grabe. Hindi ka nahiya sa mga sponsor na yon? Na pagtatawag-tawagan mo? Na inadramahan mo? Iiyakan mo? Natatakutin mo? Wow ha? Napakagaling talaga ng strategy mo. O ngayon, nasaan yung dalawang anak mo? Wala dyan sa tabi mo. Ha? Iniiwan ka na rin. Ingatan mo yan, yung dalawang anak mong yan. Nalalayo sa tabi mo dahil baka mamaya, yaan yung tumira ng tumira sa'yo. Ma-stress ka ng todo-todo. Kaawa ka naman. Walang magko-comfort sa'yo. Sa bagay, andyan naman yung sinasabi yung pinapasikat mo na Kleina. Hindi yan sisikat para sabihin ko sa'yo. Walang suporta dyan para sabihin ko sa'yo dahil hindi naman sila dapat suportahan dahil wala naman doon yung excitement, yung kilig na sinasabi nila. Ikaw lang yung kinikilig sa kasi may warrior na mukhang bakla ang kinikilig di kuno. May nabasa pa ako na isang fans nyo na legit na tak. Ang sabi niya, nasaan yung bandang kinikilig? Nagpakatotoo lang siya na hindi siya kinikilig. Sa movie na sinasabi mo, nasaan yung movie? Puro lang naman kayo nasa SOCMED. Ang pinapakita nyo na di kuno, kilig to the bone, ayan, kilig to the max. Nasaan doon? Wala naman nakakakilig. Hindi naman sila marunong umacting. Paano kikiligin yan? Wala naman yung kilig dyan na sinasabi mo. Ikaw lang ata yung kinikilig ng kinikilig dyan. Ha? Ano ka, nagmumurang kamatis? Nagmumurang kamyas? Kaawa ka naman. Ha?
Nakakaawa ka. Nagmamakaawa ka sa mga sponsor, no? Tanggi ka pa ng tanggi na ginagapang mo ang sponsor. Tanggi ka ng tanggi na hindi ka tumatawag. Ngayon, mismo mga sponsor ang nagsasabi na tinatawagan mo sila. Ha? Para manghingi ka. Ha? Nakakahiya ka talaga. Sobra. Baguhin mo na ugali mo, matanda ka na. Sabi ko nga sa'yo, hindi ka pa bata. Ha? Patanda ka. At hindi ka rin palakas, pahina ka. Lalo ngayon sa ganyang sitwasyon mo na gumaganon ka na, halos yung grabe, hinihika ka na. Magpadoktor ka, magpalakas ka. Hindi yung puro panlalamang sa kapwa ang alam mo. Ha? Hindi yung drama queen ang ginagawa mo sa buhay mo. Grabe ka, nakakahiya ka. Kung ikaw lang inanay ko, ikahihiya kita. Kaya hindi mo napansin ngayon, ang dami na ngayon hindi sa'yo rumirespeto dahil hindi ka kasi karespe-respetong tao. Tanga lang. Ha? Naniniwala sa'yo katulad nung kakilala ko. Katulad nung kakilala ko siyang uto-uto. Naniniwala sa'yo hanggang ngayon. Ha? Nasasabihin niya sa akin na never mind. Tanga ka sa sarili mo. Alam mo kung sino ka. Ha? Huwag mong hintayin ibanggit ko ang pangalan mo dahil nakikita ko doon. Pati ikaw sinungaling na din. Ha? Yan yung nakuha mo sa pagkampi mo dyan sa matandang sinungaling yan. Pati ikaw, tatanda ka ding sinungaling. Ha? Mahiya ka sa mga anak mo. Ha? Alam mo kung sino ka. Ha? Yang iniidolo mo mga masasamang tao. Huwag mo hintayin banggitin ko yung pangalan mo, ha? Alam mo na kung sino ka. Kilalang kilala kita. Alam mo yan. Ayan guys, muli po, ayan masasabi ko lang dito, ha? Baguhin mo na ugali mo, matanda ka na. Ha? Huwag ka nang kilig-kiligin pa. Kung gusto ko sa'yo, kung gusto mong kumita, kung gusto mong makilala ka at sumikat, kumuha ka ng bigating artista, hindi yung walang alam, ha? Kung gusto mong magpayaman, kung yan ang business mo, ang mag-manage ka ng mga gustong sumikat, kumuha ka ng sikat para maturuan yung artista mong walang alam. Ha? Tandaan mo yan. Isaksak mo yan sa makitid mong kokote, ha? Matanda ka. Nakakahiya ka. Ha? Hindi yung puro pera, hindi yung puro paawa ka doon sa mga sponsor, ha? Trabaho ka ng maayos. Ayan guys, hanggang dito lang po ang ating video. And sa lahat po, maraming sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa amin sa mga birador. Ayan, sa lahat po ng GC, hindi ko na maiisa-isa. Maraming salamat, Team Kasiyahan. Ayan, thank you so much sa inyong suporta dyan. Lods, Parikoy, ayan, maraming salamat. Wow Life, Angelay, Bawaw, ayan. Ma'am Ne Hides, and Kuya Rolly Kuinoy, maraming salamat ayan sa mga suporta. Ate Rhea, ayan, sa lahat po, ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Thank you so much guys, ayan, maraming salamat po. Ayan, ingat. Ayan, God bless. I love you and bye-bye.